believer of the resurrection of Jesus Christ. Meaning marami pong naging Kristiyano nung panahon na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. At dahil dumadami ang mga taong nakakakilala sa Panginoon, literal na libo-libo ang mga taong kumikilala sa Kanya, hindi po pwedeng hindi ito mapansin ng mga Jewish leaders, especially yung mga spiritual leaders like Sadducees and Pharisees. Kaya nga ang ginawa ng mga Sadducees and Pharisees na ito, kasapagkat sad nga sila, Sadducee, malulungkot sila sa nangyaring ito, inaresto nila ang ilan sa mga nangunguna para sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Kaya mapalad pa rin tayo, walang umaaresto sa atin every time na ipipreach natin ang gospel, ano? At alam nyo, pag inaaresto sila nitong mga Jewish leaders, ng mga religious folks, winawarningan sila not to speak anymore about the name of Jesus Christ. Kumbaga, sila bilang mga nakasaksi, no, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, they face religious pressure. They face political pressure. No, hindi lang political, religious din. And this early church did not ask for threats, no, na sa kanilang buhay. And yet, sumunod lang naman sila. And yet, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsunod, sa kabila ng lahat ng kanilang pag-fulfill, no, sa mandato ng ating Panginoong Hesus na ipalaganap ang kanyang salita sa iba't ibang panig ng daigdig, abay dumaan pa sila sa political pressure at religious pressure. Okay, I keep on saying pleasure, but it should be pressure, no? Na ang early church, no, ang nakakatuwa sa kanila, imbis na ihingi nila sa Panginoon na tanggalin ng Lord yung pressure, tanggalin yung persecution, alam mo nakakatuwa, because of their boldness, they did not ask for the threats to be removed. That despite of this opposition, kahit na matindi ang kanilang pinagdadaanan, ang church nagpatuloy pa rin sa paglago. At kung ano man yung naging dahilan kung bakit sa kabila ng adversity ay patuloy na lumago ang early church, naniniwala ko yung prinsipyong yan kailangan nating matutunan. Kung mapapansin niyo yung verse na binasa natin, they were pressed hard, they were troubled, no? Para silang piniga na parang sponge. And yet, ano sabi ng scripture ulit? But they were not crushed. Na sa kabila ng pagpiga sa kanila, sa kabila ng pressure ng mga religious leaders sa kanila pong pinapalaganap at pinipreach, instead na sila'y mangonte, imbis na sila'y maduwag, imbis na sila'y sumuko o huminto. Ano ang sabi ng scripture? Lalo pa silang lumago. Ano? Bakit nangyari ito? Because of their perspective when it comes to sufferings and trouble. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, verse 3? Ang sabi ni Apostle Paul, even in times of trouble, we have joyful confidence. Watch this. Knowing that our pressures will develop in us patient endurance. Grabe to. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit na merong mga trouble na dumarating sa aking buhay, meron pa rin kaming confidence. Mas matindi ang trouble, mas matindi yung confidence namin. Bakit? Kasi alam namin na yung mga pressure na ito, yung mga persecution na ito, will develop in us. Di ba? Tignan nyo, no? Hindi nila tinignan yung problema, tinignan nila yung magiging bunga nito sa kanilang pananampalataya, na ang sabi nila, makakapagbigay ito ng patient endurance. And watch this, verse 4. And yung patient endurance, yun ang magre-refine sa aming character. Ang sabi ng verse 4. And proven character will lead us to hope. Grabe to. Ano sabi ng scripture? Hindi kami natatakot, no? Sa kabila ng mga troubles namin pinagdadaanan. In fact, nakakapagbigay pa ito ng confidence sa amin sapagkat alam namin na yung pressure na yan, magde-develop yan ng endurance. At yung endurance, yan ang magre-refine sa aming mga karakter at makakapagpatunay na yung karakter na yan ay magbabalik sa amin patungo sa pag-asang meron kami sa aming Panginoon. So maaaring hindi tayo nakakaramdam ng religious persecution. In fact, in our day and age right now, especially in the Philippines, talagang marami na rin pong naging so-called Christian sa ating bansa. Pero maaaring hindi tayo shaken ng persecution ng mga Pharisees and Sadducees, pero pwedeng ang iyong pananampalataya ay nasusubok ng sakit. Nasusubok tayo ng financial struggle. Nayayanig ka sa pagkawala ng iyong trabaho. Nayayanig ka sa mga struggle mo sa school. O kaya merong career setback, na-demote ka sa trabaho, natanggal ka sa trabaho, or shaken by marital problem. Pero natutunan nyo na rin po sa akin at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo that sometimes God will allow these shakings to shape our faith. That you were shaken to make you unshakable. Na minsan iaalaw ng Panginoon na ma-shake talaga ang ating mga pananampalataya kasi gusto niya na ikaw, pagdating ng araw, ma-develop sa iyo. Nakita niyo yan? Yung patient endurance to the point na ikaw ay maging unshakable pa. Unshakable na. Na yung pressure sa iyong buhay, marirealize mo na, yun ang nagre-refine sa aking karakter.
Napansin nyo ba na minsan na ang mga pressure sa ating buhay, yan yung magre-reveal kung ano tunay na karakter natin? Agree ba kayo? Pansinin nyo, pag dumadaan ka sa pagsubok, di ba? Tignan nyo the way you talk, the way you think, the way you react. Mapapansin nyo, it will reveal who you are. The storms in your life will not just reveal who your God is, it will also reveal who you are. Pero yung proper placement ng pressure, yun ang makakapag-define kung saan ka pupunta. Kung alam mo kung ano ang magiging response mo sa mga pagsubok na dadaan sa iyong buhay. Agree ho ba kayo dyan? No, kung ikaw man ay nasa ibang bansa, dito sa may Pilipinas, naniniwala ako na yung pressure na yan, it will reveal your character. Sige nga, let me know in the comment section, kayo ba ay dumadaan sa mga pagsubok ng iyong buhay at agree o ba kayo na yung mga pagsubok na ito na-define at na-refine ang inyong mga character? Ibig sabihin, mas talo ka na palapit sa Panginoon. Okay? Hindi ka sumuko sa pagsubok, pero sa pamamagitan ng pagsubok na yun, mas lalo kang naging connected sa Diyos, lumalim ang pananampalataya mo. Let me know in the comment section kung ikaw yung sinasabi ng Panginoon ngayong araw na ito, na through storms, shipwrecks, pressures in our life, na-refine ang inyong mga karakter. Ako mismo no, nakita ko yan, na sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yun din ang nag-shape ng perspective ko, ng pananampalataya ko, at maaaring sinasabi ng iba, at parang sa pananaw ng iba, parang ang dali-dali lang ng buhay kay Pastor Stephen o sa ibang mananampalataya. Pero hindi nila alam, lahat ng mga bagay na yan na mukhang madali, epekto yan ng mga bagay na nirefine ng Panginoon sa atin in the past. Kasi ang gusto ni Satan, sumuko tayo Ang gusto ni Satan, mabasag tayo. Di ba? Parang kay gusto niya yung pananampalataya natin maging fragile. Ang gusto ni Satan, mga pananampalatayang babasagin. No? Madaling masira, madaling mabasag, madaling sumuko. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ang gusto ng Panginoon sa atin, kung tayo man ay dadaan sa mga pagsubok, it will refine, not define. It will refine who you are. Iyan ang makakapagpino ng ating mga pananaw, ng ating mga ugali para mas lalo natin makilala ang ating Panginoon. At tinatawag ko nga, naalala nyo, meron akong preaching before called anti-fragile faith. No? Ang tawag po natin dyan sa pananampalataya na yan o sa skill na yan, na kahit may pagsubok na dumarating sa iyong buhay, hindi ka sumusuko, lalo ka pang lumalakas. Ang tawag po dyan ay anti-fragility. No? Ano ang anti-fragility? Nilagay ko po yan ngayon dito para makita ninyo. Ano ang anti-fragility? Ang anti-fragility is the ability to benefit from stress, chaos, and adversity. Tingnan nyo ito, no? Yung stress na iniiwasan natin, yung chaos na iniiwasan natin, or adversity na tinatakasan natin, sa mga taong may anti-fragility na na-develop ang Panginoon, mas lalo silang nagbe-benefit pag may stress. Mas lalo silang nagbe-benefit from chaos. Now, gusto nyo ba yan? Ako gusto ko yan Na hindi mo iniiwasan ng stress, hindi mo iniiwasan ng adversity. Pag dumating yung adversity at stress, alam mo, makikinabang ako dito. Dadaanan ko to Kumbaga, you don't surrender under pressure, you thrive under pressure. Mas lalo kang nag-grow, mas lalo kang lumalakas, mas lalo kang tumatatag sa iyong pananampalataya. At tama po ba mga kapatid? O sabi nga ni Alejandro, yes po, humaharap ako from trials and difficulty. Lahat tayo dadaan Whether meron ka man Diyos o wala, lahat tayo dadaan dyan. Pero gusto nyo bang magkaroon ng abilidad na anti-fragility kung saan nagbe-benefit ka sa stress, nagbe-benefit ka sa chaos, nagtatrive ka under pressure. Kumbaga yung trial sa iyong buhay, nagiging opportunity for growth. Hindi siya setback, set up siya. So kapag may pagsubok, hindi ka nag-i-stagnate, hindi ka humihinto, natututo ka, nag-a-adjust ka, lumalalim ka kapag may challenges. Yun yung anti-fragility. Kumbaga pag dumaan ka sa stress, hindi ka nai-stressed. Pag na-trouble ka, hindi ka nato-troubled. Kumbaga kung may trouble, dinadaanan mo siya, pero lalo kang lumalakas. Lalo kang tumatatag, lalo kang lumalalim sa iyong mga pananampalataya. Kumbaga natatransform mo yung setback, nagiging lakas mo palalo. And against all odds, you grow and you thrive. Against all odds, you break through barriers. Kahit may mga hadlang, lalo ka pang tumitindi. May mga biblical example ba ng mga anti-fragile na mga tao? Si Job. Di ba? Despite of everything that he went through, mas lalo siyang tumatag, mas lalo siyang lumakas. Obviously, hindi madali yung kanyang pinagdaanan. Biruin mo, 10 anak niya namatay in one day. Health and wealth na apektuhan sa kanyang buhay. Wala na nga siyang pwedeng sabihin ng tao, wala na siyang pwedeng ipagpasalamat Pero against all odds, 'di ba? He grew, he thrived, he broke through barriers. Si Joseph, 'di ba? Pinangakuan ng Panginoon sa isang panaginip na siya ay ilalagay as a person of influence.
Pero anong nangyari kay Joseph sa Genesis? Di ba? Nakainggitan ng kanyang mga kapatid. Binenta ng kanyang mga kapatid. Di ba? Pinagpasapasahan ng iba't ibang mga hari. Di ba? Pero ano nangyari? Despite of all of that, ano ang sabi ng scripture? Dinala siya, ginamit ng Lord. At ano nangyari? Yung kanyang pinagdaanan, hindi niya inisip, hindi niya tinignan as excuse para sumuko, kundi nakita niya yun, ito'y paraan ng Panginoon para i-refine ako, para maging ready ako sa palasyo. Minsan niya-allow ng Panginoon na dumaan ka sa PIT, sa mga balon, sa mga hukay ng iyong buhay, para dalhin ka niya sa palas. Minsan kasi tayo, excited tayo sa palas, ayaw natin ng pit. Pero minsan, God will bring you and allow you to go through pits in life para maranasan natin at maging ready tayo at maging confident tayo dun sa mga palace moments, defining moments ng ating buhay. Early church, di ba? Despite of everything that they went through, yung kanilang faith, imbis na maging babasagin, imbis na masira, imbis na sumuko, ano nangyari sa kanila? They broke through barriers. Di ba? Hanggang ngayon, nakaabot sa atin yung kanilang pananampalataya, yung kanilang naranasan, yung kanilang testimony na kung sumuko sila, mararanasan po ba natin yun? Hindi. Kasi yung mga trouble sa ating buhay, yun ang nakapagpa-develop sa atin. Amen? Let me know in the comment section if this message is ministering to you. Kung feeling mo ikaw yung pinag-uusapan natin ngayon. Sino sa inyo ang nakaka-relate sa ating pinag-uusapan? Amen? Gusto ng Lord, babasagin tayo, matampuhin. Gusto ng Lord, mareklamo tayo. Gusto ng Panginoon, sumusuko tayo. Gusto ng Panginoon, pero alam niyo ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Amen? Nagtatrive tayo under pressure. Amen? Bakit? Gusto ng Lord, tayo ay magkaroon ng anti-fragile faith. Everybody put that in the chat. Anti-fragile o anti-fragile. Amen? So, ano yung tatlong stages, no? Para makita natin saan tayo sa tatlong ito, no? Tayo ba ay merong fragile faith o anti-fragile faith? Una, tignan natin yung fragile. Ang pananampalataya mo ba fragile? Okay? Ibig sabihin ng fragile ay parang babasagin. Anong ibig sabihin ng fragile? Pag ang faith mo fragile, you break under pressure. Pag dumaan ka sa pressure, napapasuko ka. Nagiging vulnerable ka to failure. Para kang baso, babasagin. Babagsak lang, wasak na kagad. Walang contingency plan. Wala kang plan B. Kaya kapag may economic turndown, apektado ka kagad. You break, you collapse, or you loses functionality. Nakita natin yan during during the pandemic, marami ang naging fragile sa kanilang pananampalataya. They break. Hindi natin inuhusgahan, hindi natin kinokondem, pero kung ito tayo, meron pa tayong i-improve. Ano yung next stage? Kapag hindi ka na fragile, pwedeng resilient ka, yung iyong pananampalataya. So kung yung fragile, they break under pressure, yung resilient, they endure under pressure. Ibig sabihin, napagtitiisan naman nila. Meron silang abilidad na makarecover. Ibig sabihin, natapos yung bagyo, buhay pa naman. Okay? Natapos yung pagsubok, nakatayo pa naman, pero hindi rin nag-improve. Nakasurvive, pero hindi nag-improve. Parang bola. Pag yung bola, nilagay mo sa sahig, magbabounce back. Pero hindi magbabago yung bola. Bola pa rin siya. Gets nyo? Maraming Christian ganyan. Hindi ka baso, na pagka bumagsak, hindi na babalik. Pero para kang bola, bumalik, pero walang nangyari. So, ang tawag doon, resilience. No, napagtiisan yung struggle sa finances, marital issue, relationship sa co-workers, relationship sa family, financial loss of a job, no? O nakasurvive naman, pero parang walang nangyari, walang improvement. Pero alam mo ang desire natin, hindi fragile, hindi resilient, ano yung pangatlo? Anti-fragile o anti-fragile. Ano ang anti-fragile? They don't break under pressure, they don't endure under pressure, they grow under pressure. Ibig sabihin, ang mga anti-fragile na mga tao, when exposed to stress, they grow. Kapag na-expose sa challenges, lalong lumalago. Pag na-expose sa adversity, mas lalong tumitindi. Ano ang trait nila? Kasi nakikita nila that every adversity, every challenge, every stress, every trial, opportunity for growth. For example, muscle, no? Yung muscle, mas lalong nahihirapan, mas lalong lumalaki. Ganyan ang anti-fragile. Hindi siya babasaging baso, hindi siya bola, muscle siya. Alam niyo ang muscle, kapag halimbawa, nag-weights, sa mga nag-weights at nag-gym dyan, pag nag-weights ka, nawawasak yan eh. No, nawawasak yung mga tissues natin. Pero pag nawasak yung tissue na yan, pag natulog ka, magre-recover yun eh. Pero pag nag-recover yun, mas matatag na. Oo, ganun yung anti-fragile, no? Dumaan sa pagsubok,
Pero nung dumaan sa pagsubok, hindi lang siya parang bola na walang nangyari. May muscle. May spiritual muscle na na-develop. Nakapag-innovate pagkatapos ng pagsubok. Nakapag-expand pa nga pagkatapos ng pagsubok. Mas naging wiser pa, mas tumalino, mas naging capable during the trials. Yan ang ipanalangin natin. At yan ang dinidesire ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Yung anti-fragile faith, meaning hindi ka lang basta matindi, hindi ka lang basta malakas, hindi ka lang basta durable, kundi nagbe-benefit ka kapag may pagsubok na inalaw ang Panginoon. Nakikinabang ka kapag may mga trials na inaalaw ang Panginoon sa atin, na hindi ka lang nagsusurvive, nagtatrive ka under stress. So to summarize that, ang ibig sabihin ng anti-fragile faith is this. Ang anti-fragile faith is not a faith that endures, but a faith that grows stronger and more resilient because of adversity. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Palapak emoji nga, sa lahat ng gustong magkaroon ng anti-fragile faith. Biruin mo, yung anti-fragile faith pala, hindi yan yung pananampalataya mo na para lang makasurvive, makapagtiis. Akala kasi natin, ang buhay natin parang survival lang, basta makapagtiis lang. Hindi naman sinabi ng Bible na gusto niya lang magtiis tayo. Although kasama ang pagtitiis, don't get me wrong. Walang Kristiyanong hindi nagtiis. Walang Kristiyanong hindi nahirapan. Lahat ng Kristiyano nahirapan. Lahat ng Kristiyano nagtitiis. Pero, hindi mo inaalaw na yung mga pinagtitiisan mo makapagpabagsak sa'yo, kundi inaalaw mo yun na nakakapagpalakas sa'yo. Yun ang nagbibigay ng resilience sa'yo because of that adversity. Hindi ka nagbe-break, hindi ka sumusuko. You get better from that trouble. Hallelujah. Amen? We get better. Amen? And stay tuned kasi tuturuan tayo ng Panginoon ngayong gabing ito in just a few moments. Paano tayo mamumuhay ng anti-fragile faith? Kasi hindi ko lang naman sasabihin sa inyo, magkaroon ka ng anti-fragile faith, pero hindi tayo tuturuan ng Lord kung paano. Bibigyan ko kayo ng tip mamaya kung paano tayo magiging anti-fragile faith. Base na rin sa aking experience. Pero tignan nyo ang mga example natin sa Biblia. Sino yung mga taong merong anti-fragile faith? For example, si Gideon. Di ba si Gideon, pinili siya ng Panginoon to defeat the Amalekites. Pero siya mismo nakapagsabi, di ba? Lord, mahina ako. I'm the weakest in my clan. Our family is the weakest in our clan. And I am the weakest in my family. Kumbaga parang kung susumahin mo yung sinabi ni Gideon, I'm the weakest of them all. Ako ang pinakamahina sa lahat. Amen? Pero under pressure. Biruin mo ba naman? Pumili siya ng 32,000 soldier. Sabi ng Lord, gawin mong 10,000 lang. Lord, kalaban namin libo-libo rin. Mabuti na yung sigurado. Di ba ganun tayo minsan? Pero ano nangyari? Hindi, sabi ng Lord, marami pa rin yung 10,000. Binawasan. To cut the long story short, ilan na lang? 300. 300 soldier against thousands of soldier. What a pressure it must have been para kay Gideon to lead hundreds of soldier against thousands. Literally tens of thousands of soldier. And yet, ano sabi ng scripture? After all that pressure, it revealed the mighty valor inside of him. Na talagang totoo pala yung sinabi ng angel, Gideon, you're a man of valor. Biruin mo, wala pa siya napapatunayan. Nakita na ng Lord yung potential niya. Bakit? After all, hindi naman siya yun Ang importante lang, sumunod ka Nung sumunod siya, kahit yung 300, dahil sa pagsunod niya, minultiply ng Panginoon, yung lahat ng weaknesses nila, pinuna ng ating Panginoon. At nakita natin, even dumaan sa stress, sa challenges and trial, they broke through. Si David, for example, hindi madali na maging hari, 'di ba? Being a king might have been so much pressure para sa isang David, no? But it revealed his competence. Nung nilagay na siya sa posisyon para maging hari, doon na-reveal yung kanyang pagiging magaling na hari at si David ang kinukonsider even up to this day to be one of the greatest king, no, in history of the nation of Israel. Pero si King Saul na nasa posisyon, 'di ba? Nung panahon ni Goliath, siya ang pinakamatangkad. Pero parang naging diwende siya nung hinarap siya ni Goliath Na-reveal yung pagiging diwende ng kanyang puso. Bakit? Dumaan sa pressure. Si King Saul nung dumaan sa pressure, naging diwende. Pero si David nung dumaan sa pressure, naging malakas. Yan ang gusto ng Panginoon mangyari sa bawat isa sa atin. Na kahit may mga Goliath, may mga storms, may mga walls sa ating buhay, we will push through. No, madalas kong example sa inyo to, malamang narinig nyo na kasi kumalat na yata to sa TikTok Di ba lagi ko yung example sa inyo? Ano ang kaibahan ng kandila tsaka ng sunog? Di ba? Yung kandila, pag hinipan mo yan, namamatay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Di ba? Iba naman, happy birthday to you. You belong to the zoo. O ganyan mali. O, di ba? Yung kandila, pagkatapos ng happy birthday, hihipan. Shh! Ano mangyayari? Patay.
pero ang sunog. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari sa Los Angeles. Ano ang reason kung bakit kumalat ng mabilis at matindi yung apoy? Because of the ember, because of the wind. Yung wind nagdala ng mga ember sa iba't ibang lugar, yung mga mga pira-piraso ng mga may apoy na napunta sa iba't ibang lugar, kumalat, hinipan din ng hangin, pero lumaki pa lalo at lumakas. Yan ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Yung pag inipan ka ng mga bagyo, pag hinipan ka ng mga bagyo, hindi ka namamatay. Mas lalo kang lumalakas, mas lalo kang lumalaki. Paano mangyayari yung pastor? Yung lakas na yan, hindi kasi pwedeng galing lang sa'yo At sabihin mo, Lord, I can do all things through you who strengthens me. Totoo yan, pero wag mo kakalimutan yung, kasi minsan nakafocus ka lang sa I can do all things, nakalimutan mo yung true Christ. Hindi mo magagawa yung lahat ng bagay, hindi mo mapagtitiisan yung lahat ng bagay kung wala ang Panginoon. Kasi yung lakas na yan ng pagiging anti-fragile, hindi yan self-derived. Hindi yan galing sa edukasyon mo. Meron kang balon na pinaguhugutan. Okay? So kasi pwedeng gifted ka nga, fragile ka naman, 'di ba? So yung fragile, anti-fragile gusto natin kasi alam natin na hindi na 'to lakas ko. Ang lakas ko limitado, pero ang lakas na kayang ibigay ng Panginoon hindi. Hindi na uubos. Amen? Amen? Na kahit dumating tayo sa mga pagsubok, alam natin hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Katulad ng muscle, katulad ng anti-fragile faith, the only way for a muscle to grow, the only way for our faith to grow, is sometimes God will allow us to go through storms, challenges, trials, and even shipwrecks. Amen? Mahirap pakinggan, pero yun po talaga ang totoo. Kasi minsan, kapag masyadong malaki ang responsibilidad sa buhay, pero yung kapasidad natin mahina, doon tayo nai-stress. Kasi parang overwhelmed tayo. 'Di ba? Pero alam mo, hindi yan ang design ng Panginoon sa atin. Na even though, let me say this, even though, in spite of difficult moments in our life, kung meron tayong Panginoon sa ating buhay, yun ang mag-i-enable sa atin para makasurvive. Hindi lang makasurvive, mag-thrive, mag-grow, mag-mature, at gamitin ang mga pagsubok ng ating buhay at as a trampoline para dalhin tayo sa mas mataas na yugto ng ating buhay. Amen? So before I close this, ayokong iwanan kayo na basta ko lang sinabi magkaroon kayo ng anti-fragile faith, pero hindi nyo naman na alam kung paano. So paano tayo magkakaroon ng anti-fragile faith o anti-fragility? Basahin nun natin ang Psalms 1 verse 1 to 3. Okay? I was reading this the other day and I believe that this is a good reminder for all of us. That even though you are going through anxiety or depression, you are going through financial trouble, relationship issue, loss of a job, a loved one, ano man ang pinagdadaanan natin, merong binigay ang Bibliyang principle para sa kabila ng lahat ng to, lalabas tayo sa depression na mas tumatag, lalabas tayo sa anxiety na mas matatag, lalabas tayo sa mga pagsubok na mas hinubog ng Panginoon. Paano? Anong sabi ng verse 1? Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Verse 3, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither, and whatever they do prospers. Yan ang gusto natin. Whatever we do, it prospers. Sa gitna ng pagsubok, in every season, we bear fruit, we break through. Ano ang susi? Una, what is the road to anti-fragility? Ano ang daan na dapat natin tahakin para ma-reach natin yung anti-fragility state? Una, if you want to be anti-fragile, you must be rooted in the Word of God. Based on this text, this is the road to anti-fragility. Number 1, be rooted in the Word of God. Ano ang sabi uli ng verse 2? Whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. Ano sabi ng Scripture? At kung sino man yung nagde-delight sa law of the Lord, you meditate the law day and night, those people, di ba sabi ng verse 3, that person is like a tree planted by the streams of water. So ibig sabihin, napakahalaga pala sa isang Kristiyano na tayo ay deeply rooted in the Word of God. Hindi mo lang basta kabisado, hindi mo lang basta narinig, hindi mo lang basta alam. Nasa puso mo talaga siya. Bakit? Kasi at the end of the day, and I'm telling you this because I've been through depression, I've been through anxiety, I've been through sickness, financial loss, financial difficulty, relationship issues, almost everything. Hindi man kasing hirap at kasing dramatic siguro ng iba sa inyo, but we all been there. Pero ano ang source of strength mo? Di ba Word of God? Ano ang guidance mo during adversity?
Di ba Word of God? Bakit sinasabi ng Scripture na meditate? Bakit sinasabi ng Scripture na delight? Kasi pwedeng nagbabasa ka, wala naman delight. Pwede nagbabasa ka pero for compliance, for requirements, di ba? Binabasa mo siya pero you're not really meditating it. But the moment that you meditate on the Bible, the Word of God, it anchors your unshakable foundation. Nagkakaroon ka ng malalim na angkla doon sa iyong foundation na talagang hindi ka lang, kumbaga immersed ka. Alam niyo ibig sabihin ng immersed? Yung lubog ka talaga eh. Di ba? Pag sinabi, iba kasi yung iba yung submerge sa immerse eh. Yung submerge, nilubog mo lang, pero yung immerse talaga nakababad. Yun yung gusto ng Lord sa atin, na immerse tayo sa Scripture. Hindi mo lang siya binabasa once a week dahil may quiet time sharing. Hindi mo lang siya binabasa dahil magpipreach ka. Hindi mo lang siya binabasa kasi para may maipost ka sa social media. Immersed ka. At kapag immersed ka, ibig sabihin, lubog na lubog ka talaga. You're soaking in the Scripture. Naliligo ka ng banal na salita. Nakakapag-gain ka ng wisdom. Lumalakas ang spirito mo. Yung resilience mo lumalalim. Naunawaan niyo mga kapatid? Katulad ng puno. Tignan niyo ang puno. Yung puno, yung ugat niya nasa ilalim ng lupa. Amen? Kahit tuyo yung lupa sa ibabaw, humuhugot siya ng nutrients sa ilalim ng lupa. Tama? Katulad natin mga Kristiyano, kahit tagtuyot ang nasa labas, kahit na merong dry season, may financial trouble, mahirap ang buhay, saan ka huhugot ng salita? Sa ilalim. Di ba? Hindi ka kukuha dun sa tuyot eh. Kasi tayo, kapag lagi ka lang nakakuha, kaya tayo na-frustrate kasi nakatingin tayo sa katuyuan ng pagsubok at problema sa ating buhay. Pero katulad ng puno, saan siya kumukuha ng kanyang nutrients, ng life-giving nutrients? Di ba sa ilalim ng lupa? Amen? So napakahalaga na yung root natin, root system natin, malalim ang ating pinagugutan. Kasi po ganito, no? Yung capacity natin, dependent po yan sa foundation. No, halimbawa, nagtatayo ka ng building, hindi ka pwedeng magtayo ng building kung ilang floor ang gusto mo. No? Kasi yung taas ng building na gusto mo, dapat kayang i-accommodate ng lalim ng foundation na nilagay mo. So kung ang foundation mo hanggang second floor lang, hindi ka pwede mag 7th floor. Kasi marami po sa atin, no, gusto natin ng skyscraper na buhay, no, mala central business district na mga building na buhay, pero bungalow lang yung foundation natin. So yung capacity mo, dependent yan sa foundation mo. Yung level of fruit na makukuha mo, yung level of success na mararamdaman mo, dependent yan. Ano ang foundation mo? So kung hindi ka deeply rooted sa Word of God, madali kang babagsak. So let me ask you a question. Ano mga binabasa mo? Sino pinapakinggan mo? Saan ka naglalaan ng matinding panahon? Alam nyo, lalo pag foundation building, nagbibuild ka ng foundation, hindi minamadali yan. Ako po hindi engineer, pero ang assumption ko, ang mga engineer, hindi basta-basta yan minamadali ang foundation. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, parang bigla na lang pag dumaan ka sa isang lugar, wala pa dati itong building na to, biglang nagkaroon. Kasi minsan mabilis yung pagbibuild, pero yung foundation matagal. No? Kaya wag nyo mamadaliin ang foundation. Wag nyo mamadaliin na kailangan nyo kagad ng bunga, kailangan nyo kagad ng resulta. Kung may dinedevelop pa ang Panginoon sa inyo sa pamamagitan ng dealing sa mga salita ng Diyos, allow the Lord to move. Hayaan nyo. Kung abutin ng 1 taon, di 1 taon. Kung abutin ng 5 buwan, 5 buwan. Kung abutin ng 5 taon, sige Lord, kung ano po ang gusto nyo. Tulad ng baby. Ang baby, hindi mo pwedeng madaliin yan. Aantayin mo talaga ng 9 months, correct? Hindi naman pwedeng magpalalamove ka lang. Excited na ako sa anak ko, ipapalalamove ko na lang. Kasi yung lalamove, same day delivery. Ay, hindi pwede. Hindi pwedeng shortcut, di ba? Ang spiritual maturity, ganun din. Ang spiritual maturity, it doesn't happen overnight. Let's say, mabasa mo ang Bible in 5 months, cover to cover, kasama maps. Ibig ba sabihin, pag nabasa mo siya in 5 months, pwede ka na po bang maging pastor? Ay, hindi po. Growth is a lifelong process. Maturity is a lifelong process. So let me ask you a question. Either you are part of this community, of this church, or maybe not. But let me ask you a question. Where are you in your growth process? Nasaan ka? Kasi kailangan deeply rooted. Huwag mo madaliin ang training. Huwag mo madaliin ang growth mo sa iyong pananampalataya. Para pag dumating ang pagsubok, hindi mo siya makikita. Pagsubok na naman. Trial na naman. Kaya maraming Christian, di ba, malungkot lagi, nakayuko lagi. Para bang ang lungkot, para silang nasa losing side, na nakalimutan nila, we are on a winning side. So may trial man, tool yan. Hindi yan setback, set up yan. Huwag mong takbuhan, yakapin mo. Amen? At magugulat ka. Amen? That's the road to anti-fragility. Be rooted in the Word of God. Number 2, ano ang road to anti-fragility? Number 2, be planted by the streams. Diba?
hindi ka lang dapat rooted in the Word of God, dapat planted ka by the streams. Watch this. Ang sabi ng verse 3, that person is like a tree. Di ba? Ano yung kasunod? Planted by the streams of water, ang sabi ng verse 3. Nakita niyo yun sa verse? Naalala niyo sa verse na yun? Tignan niyo. That person is like a tree. Planted. Everybody say planted. Amen? In the streams or by the streams of water. Alam niyo yung planted by the streams of water is actually a metaphor. No? Ang ibig sabihin ng planted by the streams, hindi ka literal na puno na nakatanim sa tabi ng ilog, pero ibig sabihin lang yan is a metaphor for somebody or someone na nakakasurvive sa adversity. Yes. Nakakasurvive sa pagsubok. Opo. Plus, nagpapatuloy siyang mamunga kahit ano ang season. So, hindi ka lang nakatayo. Nagbubunga ka talaga. Pwede kasi nakatayo pa pero wala ng fruit eh. Amen? Naalala niyo yung kinurse ni Jesus Christ na fig tree? May puno pero walang bunga eh. 'Di ba? May appearance ng fruit pero walang fruit. Pero pag sinabi natin planted by the streams of water, ibig sabihin may constant nourishment. May constant sustenance. So ganito kasi yan. Yung mga puno na nakatanim sa tuyo at barren area, ibig sabihin yung mga disyerto for example. 'Di ba pag ang puno nakalugar siya sa isang disyerto o sa isang tuyong lugar, saan siya umaasa ng tubig? 'Di ba sa ulan? So pag walang ulan, walang nourishment. Pero kapag planted ka sa streams, yon yung difference. Pag planted ka sa streams, tuloy-tuloy yung tubig. May constant source, may abundant source. Hindi ka nawawalan. 24/7, may access ka dun sa source. So hindi ka tulad ng nakatanim sa tuyo, sa disyerto, kung walang ulan, wala na sila. Dependent sila sa source. Okay, should I say, depende sila sa circumstance. Walang ulan di wala na. Pero ang planted by the streams, dependent sa source. Asan ng tubig, doon ako didikit. Asan ng ilog, doon ako kukonek. Kumbaga, merong deep connection sa tubig. At dahil meron siyang constant connection sa tubig, lagi siyang green, lagi siyang fruitful. Ganon din po tayo. If we are in constant connection with the Word of God, may spiritual nourishment. Napakapalad doon natin. Hindi tayo pinagbabawalan na magbasa ng salita ng Panginoon. Nandyan ho lagi ang salita ng Panginoon 24/7. Nasa cellphone natin. Sa mga podcasts and sermons every week na nakikita po natin sa mga YouTube channel ng iba't ibang mga churches. Malaking bagay po yan para ma-nourish ang ating mga kaluluwa. Amen? Pero pansinin po ninyo, balikan natin, di ba? Planted by the streams. No? Hindi siya basta lumagulang dun eh. Hindi siya basta tumubo lang dun. May nagtapo ng buto, bigla siyang tumubo. Hindi, planted siya eh. Nakalagay planted. Ano ibig sabihin ng planted? Pag planted kasi, ibig sabihin niya deliberate, sinadya. Hindi siya basta randomly lumagulang doon. Someone deliberately placed it there. Nung binabasa ko ito, naalala ko yung Psalms 92. Tignan nyo ito, no? Ang sabi ng Psalms 92 verse 12, the righteous will flourish like a palm tree. Gusto nyo ba yan? Yes. They will grow like a cedar of Lebanon. Gusto nyo po ba yan? Yes. Kasi ang cedar of Lebanon, kung gaano ka-wide yung root, ganun din ka-wide yung kanyang dahon. So gusto ko yan. Pero ang sabi ng verse 13, planted. Ito mga taong to, planted in the house of the Lord, and they will flourish in the courts of our God. Now, I don't want you to misunderstand. Although ang Psalms chapter 1, yung binasa natin kanina, in context, kailangan rooted sa Word of God. Ito kasi parang planted in the house of the Lord to, no? Pero yung principle niya, principle ng Psalms 1 applies to Psalms 92. Na kailangan kang firmly connected to the Word, to the community, maybe planted in a church, planted in a small group. So let me tell you this, kung ikaw ay Kristiyano na, you are part of the church, you are part of the small group, listen to me, hindi po aksidente na dyan ka nilagay ng Lord. Hindi aksidente pagkakaplant mo. Deliberate si Lord na dun ka i-plant. It's God's job to plant you. It's your job to stay planted. Hindi aksidente na dyan ka nilagay ng Lord. Kasi yung church, yan ang nagpo-provide ng nourishment sa'yo. Yan yung nagpo-provide ng accountability. Hindi pwedeng Christian na wala accountability. No? Yan ang nagbibigay ng encouragement sa'yo na kailangan sa iyong paglago. Correct? So, kung may pastor ka, okay? May pastor ka talaga sa church mo, hindi ako nandito para palitan ng pastor mo. Pwedeng, kung ginagamit ako o kami na church bilang supplement, salamat. Pero ang accountability mo nasa church mo. Ang accountability mo nasa pastor mo, nasa small group mo. Kasi napakahalaga po niyan eh, na kailangan matutunan natin. Na kung gusto natin maging anti-fragile, hindi pwedeng anti-fragile, hindi ka nagbabasa ng word. Hindi ka umaati ng services. You're not part of the community. You are not training yourself or preparing yourself for that.
Hindi natin mapipigilan ang bagyo, pero mape-prepare natin ang sarili natin kapag dumaan tayo sa bagyo. Amen po ba? Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Pangatlo, apat lang to, and I will close. Mabilis na yung pangatlo at pangapat. Pangatlo, what's the road to anti-fragility? Ano ang kailangan nating i-note kung tayo ay magde-develop ng anti-fragile faith? Number 3, maging steadfast. No? Be steadfast. So una, be rooted in the Word of God. Number 2, be planted by the streams. And number 3, be steadfast. No? Ano sabi ulit doon sa verse natin? Verse 4, and those leaves will not wither. Ang sabi ng verse 4, di ba? Balikan natin verse 3 rather. A person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season. Ano daw? And whose leaf does not wither. Ibig sabihin, hindi nalalanta yung kanyang dahon. Pag sinabi mo kasing nag-wither o nalanta, pag nalanta, ibig sabihin dating malago yun. Kaya nalanta, nawala ng life, nawala ng buhay. Yung pananampalataya natin, minsan ganun, ano? Yung parang pananampalataya nagwe-waver, nayayanig, nawawala ng buhay. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, pananampalatayang steadfast. Na nagre-remain yung spiritual vibrant tayo. Kahit may adverse condition, kahit na nasa disyerto, nananatiling nakatayo. Yung righteous man, doon sa Psalms 92, they remain steadfast. No? Kung babalikan mo ang verse 1 ng Psalms 1, di ba? Balikan natin ang Psalms 1. Kung babasahin natin ang Psalms 1 verse 1, ang sabi doon, blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way of sinners, or take it or sit in the company of the mockers. Lagay mo lang dyan. Anong ibig sabihin nito? Yung righteous man, nagre-remain siya na steadfast kasi he refused to compromise. Kahit may pressure to step with the wicked, stand with the wicked, they remain steadfast. No, kahit may pressure, hindi ako, I don't want to compromise. They don't follow the path of the wicked. Kumbaga, inaalay nila yung values nila sa standard ng Panginoon. Kumbaga, nananatili silang faithful sa biblical principle kahit tinetempt sila to conform to this world. Faith na unwavering. They thrive through all the season. Yan yung ating pinapanalangin sa Panginoon. Lord, gawin mo kong steadfast. Walang kahit anong tukso o pagsubok na makakapagpayanig sa akin para ang aking pananampalataya anti-fragile. Paano mangyayari yon? Kung hindi rooted sa Word, hindi mo alam kung anong word ang i-quote mo. Kung di tayo rooted, hindi tayo connected sa streams. At kapag hindi tayo connected sa streams, hindi tayo rooted with the Word, napakadali natin bumagsak. Hindi tayo magiging steadfast. At pag di tayo naging steadfast, hindi natin makukuha ang number 4. Ano yung road to anti-fragility? Be prosperous. No? Hindi mo makukuha ang prosperity, so to speak. Let me clarify that prosperity in just a moment. Pero anong sabi ng verse 3 pa rin? Amen? That person is like a tree planted by the streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Watch this. And whatever they do, it prospers. Ano ibig sabihin ng prosperity dito? Hindi lang ito prosperity sa material things. Actually, kung titignan mo ang context, talagang spiritual flourishing ang sinasabi rito. Magpo-prosper ka in your spiritual life. Na-fulfill mo yung purpose ng Lord, your impact with others are positive. You demonstrate health and vitality. Ginagamit mo ang trial as an opportunity to grow, to bear fruit. Yung prosperity, nagiging byproduct yan ng pagiging rooted by the Word. Ibig sabihin, you grow in your spirit. Nananatili kang growing in spite of, nakakapit pa din, nakatayo pa rin. Health-wise, spiritually, nandyan. Vibrant spiritually, hindi nangihina, hindi sumusuko, nananatiling matatag. Yan ang road to anti-fragility. Question, gusto nyo ba na tayo magkaroon ng anti-fragile faith? Ng ating pananampalataya, in spite of all the things that we are going through right now, ano man po ang inyong pinagdadaanan, mananatili tayong malakas, nakasurvive, nakatayo, but at the same time, nakikinabang, lumalakas, hindi sumusuko, lalong tumatatag, lalong lumalapit sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen? Alam kong lahat tayo gusto natin yan. Pero ano ang susi? Una, be rooted in the Word of God. Number 2, be planted by the streams. Number 3, be steadfast. Number 4, be prosperous. And when you do that, naniniwala ako mga kapatid, na anumang pagsubok na darating sa ating buhay, kung titignan nyo, at the end of the day, it's still the Word of God. Word of God pa rin talaga ang pangahawakan natin. Yun pa rin talaga ang gagamitin ng Lord para tayo makasurvive dito sa mundong ito. Ako, yan ang ginamit ng Lord. Yung Bible, yung nagbabasa ka talaga ng Bible every day, yung tinitignan mo, ito yung guide ng buhay ko. Hindi, pinapahalagan mo talaga yung Biblia. Na hindi lang siya basta ordinaryong libro.
No, alam mo meron siyang transformative power. 'Di ba? 'Yun ang napakahalagang ilagay natin sa puso natin, mga kapatid, mga anak, mga kasama ko sa pananampalataya. Wag kayong susuko ano man ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kasi naniniwala ko God is good, He's in control, but He wants us to prosper in our spiritual life. Na hindi lang tayo manipis na Kristiyano, kundi matatag, malakas, healthy sa ating pananampalataya. I'm praying for a healthy 2025. Lagay nyo nga sa comment section, I'm going to be healthy in 2025. No? I'm going to be healthy in my spiritual journey, na mas lalo kong magpapakatatag, lalo kong magsisikap na ako'y mapalapit. I will deepen my relationship with God. I will grow in God's grace. I will grow in His mercy, at patuloy ako magpapakalalim sa Panginoon. I hope na pagpala kayong lahat ng ating Panginoon. Amen? I will pray for you in just a few moments regarding this, but don't leave just yet. But again, I want to thank you all for joining our Inspire Tuesdays. It's really an opportunity it's a privilege actually to be able to be with you. No? Kahit po kayo ay nasa iba't ibang panig ng mundo, nagpapasalamat po ako sa inyo. And again, let me know in the comment section where are you streaming from. And again, speaking of being connected to the streams, to the Word of God, kung kayo po ay walang simbahan na dinadaluhan, I personally want to invite all of you to join our online link-up groups. Again, it is only open for those who don't have a church that you belong to. Wala po kayong aktibong simbahang dinadaluhan, pero you've been part of this community for quite some time, or maybe you just came across our channel at di nyo po alam kung paano kayo magsisimula na lumago o bumalik sa pananampalataya ninyo. Join our online link-up groups. Ito po may mga activity weekly para po mapatatag ang inyong pananampalataya. San man po kayong parte ng mundo, basta may internet at nasa earth pa ho kayo, kayo po ay aking inaanyayahan. Space your location kung nasa Philippines kayo. Space your location kung nasa Middle East and Europe po kayo. Okay? AUSNZ kung nasa Australia and New Zealand po kayo. Kung kayo naman po ay nasa Asia, space your location. USCA kung nasa US and Canada po kayo. Let me know in the comment section where are you streaming from, or should I say, kung saan nyo po gustong sumali ng mga link-up group po natin. And expect a message request from any of our staff po para matulungan namin kayong makakonect sa atin pong mga link-up group. At kung nagnanais naman po kayong lumago sa pananampalataya kahit online, naghahanap po kayo ng simbahan na inyong madadaluhan, open po ang aming simbahan. You can always come and visit us and be part of our community. Every Sunday po yan, 9 o'clock, 12 noon, 3 p.m. and 6 p.m. sa 5th floor of Araneta Square Mall, Monumento, Caloocan City. Excited po ako to preach the Word of God po sa darating na Sunday. Klaro na po kagad yung mensahe ng Panginoon na binigay sa akin para sa Sunday. Kahapon pa lang po, and I cannot wait to share to you what God has been placing in my heart, kasi I believe this is going to be really, really helpful para po sa atin in living a life that is worthy of that calling that God has for our lives. So marami pong salamat sa inyo. We are going to have the anti-fragile faith. That's what I've been praying for. So today, let me pray for you na magkaroon po tayo ng anti-fragile faith. Gusto nyo po ba yun, mga kapatid? Sige nga po, raise hand emoji or itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Let me pray for you. As we continue to deepen our relationship with God, I'm praying to the Lord na patuloy niya tayong tulungan na magkaroon ng pananampalataya na lalong lumalakas sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon binigay niyo po sa amin. Salamat po sa aking mga kapatid na ito, sa global family namin, who are literally from different parts of the globe. Pinag-isa mo kami sa pamagitan po ng channel na ito to be reminded, O God, of the purpose of the pain, the suffering, the challenges, the stress, the anxiety, even depression, the financial loss, the loss of a loved one, sickness, Lord God, na nararanasan po namin. It was not meant to break us. It is meant to shape us. Ang dalangin ko, Panginoon, magkaroon ng hugis ang aming pananampalataya. Hindi kami parang maging baso na madaling mabasag. Hindi kami parang maging bola na bumabalik pero walang natutunan. Kundi maging muscle kami, Panginoon, na lalong dumadaan sa stress, lalong lumalakas, lalong tumitindi. Lord, dalangin ko, yan ang ialaw mo na mangyari sa bawat isa sa amin. That each and every one of us, dalhin mo kami sa aming road to anti-fragility. Na kami, Panginoon, ay rooted malalim sa iyong mga salita. We are planted by the streams of water, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, patuloy na gamitin mo, Panginoon, kami para maging steadfast kami sa pagpamagitan ng mga pagsubok na ito. And most importantly, maging prosperous, Panginoon, pagkatapos po ng lahat ng mga pagsubok na ito. Dalangin ko na i-bless mo ang aking mga kapatid, kabuhayan nila, trabaho nila, kalusugan nila,
mahal nila sa buhay. Ingatan nyo, Panginoon, lagi. At ang dalangin ko, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na protektan at ingatan mo sa lahat ng mga pagsubok ng aming buhay. I-bless nyo rin po yung aming pagtitipon every Tuesday na ito, O God. And I hope na nagbibigay po ito ng kalakasan at tulong sa lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, na nangangailangan ng lakas. I-bless nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at ikaw ang aming maitaas. Wala na pong iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ng malakas na malakas na malakas ang ating Panginoon.